Sa ulo ng mga balitang umaabante. Barangay Kagawad na nagpapa-vulcanize, tsugi ng masabugan ng kinukumpuning gulong. Dalawang Chinese Navy warship pinasok ang karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Binatilyo na aresto sa pagluluray sa bebot na nakilala lang sa lamay. At humigit kumulang 1 milyong halaga ng pera na pulot ng isang janitor sa NAIA. Pero may-ari, pinaghahanap pa. At sa ating showbiz, Heaven Peralejo, binalandra ang papandesal at hanep na one kata. Mga kelot bigla raw napunta sa mga bakery. Yahoo! Live mula sa Abante News Center, ito ang Teletabloid. Magandang gabi, Pilipinas! Narito na ang mga balitang may pakialam ang Pinoy saan man sa mundo. Narito ang mga detalye. Barangay Kagawad sa Cagayan, dedo ng masabugan ng pinapa-vulcanize na gulong. Balitang umaabante mula kay Ilo Dagos. Patay ang isang barangay Kagawad nang sumabog ang binubulkanize na gulong sa isang vulcanizing shop sa barangay Luik sa Kalamaninyugan, Cagayan noong Martes. Kinilala na sawi na si Jimmy Bellanca, 67 anyos, na opisyal ng barangay Kulyit sa katabing bayan ng Lalu. Sa investigasyon, galing sa bukid ang biktima at pauwi sakay ng motorsiklo nang masiraan ang gulong kaya dinala ito sa vulcanizing shop. Habang naghihintay ay biglang sumabog ang gulong ng trailer truck na nilalagyan din ng hangin malapit sa biktima. Ayon sa investigador, nakatayo ang kagawad at pinapanood ang hinahangin ng gulong nang biglang sumabog. Sa lakas ng pressure, nagkahiwa-hiwalay ang goma at tinamaan ng kagawad. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival dahil sa natamong matinding pinsala sa katawan. Maswerteng hindi naman nasaktan ang kasamahan ng biktima na nasa gilid ng vulcanizing shop. Gayon din ang vulcanizer na tumalikod umano para tingnan ang compressor. Habang napinsala din ang bubong at salamin ng vulcanizing shop dahil sa mga tumamang mga debris. Ako si Ilo Dagos, walang inaatrasang balita. Amain, inaresto sa pagluluray sa 10 taong gulang na anak ng kinakasama. Balitang umaabante mula kay Anthony Sigua. Nagsagawa ng operasyon ng tracker team ng Antipolo Component City Police sa sitio Golden Hills, Barangay San Roque, Antipolo City. Sa ganap na 2:00 ng hapon, June 19, 2004, na nagresulta sa pagkakaaresto ng isa sa mga regional most wanted person na taga Antipolo, Rizal. Dahil sa kasong statutory rape at attempted object rape sa 10 taong gulang na anak na kanyang kinakasama. Ayon sa mga kamag-anak, wala umano sa matinong pag-iisip ang suspect. Super tanggi itong suspect, pero ang sabi naman ng magulang na talagang pagwala sila sa bahay, etong bata ang kanyang pinagsasamantala. At sa pagbiberipika ng mga kapulisan, lumabas na meron na itong carnapping case nung nakaraang taon, pero nakapagpiyansa ito. Masakit ng ulo ko. Masakit ulo niyo, sir. Oo. Pero totoo po ba na hinalay niyo daw yung ano ninyo, stepdaughter? Ano sir, pakilakas? Gano'ng katagal mo nang ano yung kasama yung stepdaughter mo? Putol-putol eh. Ano? 8 po. Mag-8. 8 years mo nang kasama. Eh bakit nire-reklamo yung gano'n laban sa'yo? Hindi ko alam sa kanila. Nasa kustodiya na ng Antipolo Component City Police ang akusado na nahaharap sa 2 counts of rape. Ako, si Anthony Sigua, walang inaatrasang balita. Chinese Coast Guard, walang pinagkaiba sa mga pirata.
ang galawan ng suguri ng barko ng Philippine Navy ayon sa AFP. Balitang umabante mula kay Romy Luzares. Pirata ang pagtingin ni CSAF General Romeo Browner Jr. sa mga Chinese Coast Guard matapos na sumampa ang mga ito sa rubber boat ng Philippine Navy na may dalang sibat, palakol, kutsilyo at iba pang patalim na itinutok sa mga tauhan ng Philippine Navy. Kasama na nga rito ang isa na naputulan ng daliri matapos na sadyain ng mga Chinese na rampahin ang rubber boat. Pag-akyat ay pinagsasaksak ng mga Chinese Coast Guard ang rubber boat ng Navy hanggang sa hindi na mapakinabangan at maging ang makina ng RIB ay pinagtutusok din ng dalang sibat at lahat ng equipment sa loob ng rubber boat. Pagkatapos ay tinangay ng mga Chinese ang 7 piraso ng baril na dala ng mga sundalo na itatalaga sa LS-57 sa Ayungin Shoal, maging cellphone ng mga sundalo. Tawag ni General Browner sa ginawa ay pagnanakaw. Ang ganitong gawain umano ay asal at gawain ng mga pirata. Sa kabila ng dihado ang Philippine Navy sa marahas na ginawa ng Chinese Coast Guard, hindi pa rin daw ititigil ang resupply sa Ayungin Shoal sa kahit anong paraan. Ako, si Romy Luzares, walang inaatrasang balita. DFA officials hinihinga ng full briefing sa Senado kaugnay sa Ayungin Incident. Balitang umabante mula kay Raymond Tinaza. Ipapatawag ng Senado ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs para magbigay ng full briefing kaugnay sa pinakabagong karahasan ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal at kung ano na ang ginagawa ng DFA para ito itugunan. Sinabi ni Senate President Cheese Escudero, dapat hindi lamang paghain ng diplomatic protest ang gagawin ng DFA tuwing may ganitong insidente. Ayon kay Escudero, kailangang hanapan ng DFA ng paraan para magkaroon ng makabuluhang dialogue sa kanilang counterparts sa Beijing para maiwasang lumala pa ang tensyon na walang karapatang ikompromiso ang magkabilang panig. Habang ginagawa raw ng ating mga diplomats ang pagsulong ng ating interesa, kanyang hinikayat ang AFP na maghanap ng ibang alternatibo para sa gagawing supply mission sa BRP Sierra Madre para maiwasang malagay sa panganib ang buhay ng tropa ng pamahalaan sa pagtupad ng misyon. Ako, si Raymond Tinaza, walang inaatrasang balita. Dalawang Navy warship ng China pumasok sa kakagatang sakop ng bayan ng Balabac, Palawan. Nagbabalik si Romy Luzares. Alas 4 ng hapon kahapon, June 19, 2024, nakita ng mga residente ng Unok Island at Camarian Island ang dalawang China PLA warship na naglalayag sa mismong municipal waters ng bayan ng Balabac, Palawan. Sa kwento ng mga residente at ni Roy Reyes, sakay sila ng lancha na biyahe mula Mangsi Island pabalik ng Barangay Bangkalaan nang biglan nilang makita ang dalawang warship ng China. Sa kwento ng mga residente at ni Roy Reyes, sakay sila ng lancha na biyahe mula Mangsi Island pabalik ng Barangay Bangkalaan nang bigla nilang nakita ang dalawang warship ng China. Nagtaka ang mga ito lalo na at hindi naman sila madalas nakakakita ng barko ng China sa lugar kahit daanan ng mga cargo ships ang karagatan ng Balabac, Palawan. Mas natiyak nila ito na barko ng China ang nakita ng halos 100 metro na lamang ang layo nito mula sa kanilang sinasakyang lancha. Sabi ni Roy Reyes, pinalampas muna nila ang dalawang warship kaya ang nasa hulihan na Chinese warship na lang ang nakuna nito. Kanyang ipinost sa social media ang larawan at mga video na kuha nila sa insidente upang malaman ng publiko at mga otoridad na pinapasok na ng China warship ang bayan ng Balabac. Ang bayan ng Balabac ay isa sa site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng United States at mayroon ng airstrip at mga pasilidad doon. Wala pang sagot dito ang Western Command kung na-monitor nila ang pagpasok ng Chinese warship sa karagatan ng Palawan. Ako, si Romy Luzares, walang inaatrasang balita. Kasunod ng resignation kahapon ni VP Sara Duterte,
bilang DepEd Secretary. PBBM, meron na kayang napipisil na ipapalit sa iniwanang tungkulin ng Vice Presidente? Balitang umabante mula kay Eileen Taliping. Wala pang may talagang officer in charge ang Malacanang kapalit ni resigned Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio. Tugon nito ng palasyo sa matanong kung sino ang pansamantalang hahalili para mangasiwa sa DepEd matapos magbitiw kahapon ang Vice Presidente bilang DepEd Secretary. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, sa July 19 pa magiging epektibo ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd kaya wala pang iaanunsyong officer in charge. Wala namang komento ang palasyo sa mga umiikot sa chat groups ng mga pampublikong guro na ang unang ginang umano ang susunod na DepEd Secretary. Matatanda ang nagsumite nitong Miyerkules ng kanyang irrevocable resignation si VP Sara sa Malacanang sa kanyang kapasidad bilang DepEd Secretary, pati na rin sa kanyang pagiging Vice Chairman sa National Task Force to End Local Armed Conflict. Ako si Eileen Taliping, walang inaatrasang balita. Inaresto ng mga tauhan ng CIDG si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ayon sa ulat, dinakip si Teves sa barangay Taclobo, Dumaguete City dahil sa paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Law. Ayon sa PNP, agad ding nakalaya si Teves matapos maghain ng piyansa kaninang hapon. Ang dating gobernador ay kapatid ng sinipang si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Siya rin ang katunggali ng pinaslang na si Governor Roel Degamo noong 2022 elections na ipinapatay umano ng dating kongresista. Sa ating sapulcam, mag-ingat talaga, lalo na sa blind spot ng mga malalaking sasakyan. Ito ay upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente kung saan nasagasaan ng truck ang isang nagmomotorsiklo. Makikita din sa video na masyadong dikit ang motor sa truck nang bigla itong gumewang bago tuluyang mahulog sa minamaneho. Buti na lamang ay nakaligtas naman ang paslit na sakay nito. Ayon sa netizens, may iwasan sana ito kung dumistansya na ang motor nang mapansin ang truck. Para sa ating chika, makakasama natin si Abante Primetime Princess Angelica Piscasio. Maraming salamat, Jigo. Pag-unfollow ni Paolo Conti sa umunoy GF nitong si Yen Santos, kumpirmasyon na kaya ng tuluyan nilang hiwalayan? Chika ang umabante mula kay Maxi Jupiter. It's over na nga ba talaga? Tuluyan na kasing in-unfollow ni Paolo Conti sa Instagram ang aktres sa si Yen Santos. Kahit isa rin ay wala na itong fina-follow at naka-private na rin ang kanyang Instagram account. Noong nakaraang buwan na magsimulang maging usap-usapan na posibleng break na ang dalawa dahil sa pagbura ni Yen sa kanyang IG na mga litrato nila ni Paolo. Nang tanungin naman noon si Paolo tungkol sa issue ay sinabi niyang mas nais niya na lamang itong gawing personal. Kinumpirma ng aktor ang relasyon nila ni Yen noong January 2023 kung saan itinanggi naman ni Paolo na ito ang dahilan ng hiwalayan nila ni LJ Reyes. Ako si Maxi Jupiter para sa mga showbiz chika at walang inaatrasang balita. Susunod, janitor sa NAIA nakapulot ng dolyar-dolyar o halos katumbas sa higit kumulang na 1 milyong piso na nakasilid sa pares ng medyas. P-pop group na BGYO nagsampa na ng kaso laban sa mga naninira sa kanilang grupo. Tutok lang, magbabalik ang Teletabloid.
you like it or not. Para sa lagay ng panahon at trivia for today's newscast. Whether you like it or not, makakasama natin si Kuis Marky. Maraming salamat, Jigo. Patuloy na nakakaranas ng maulap na kalangitan ang halos buong bansa. Ayon sa Pag-asa, ang hanging habagat o southwest monsoon pa rin ang umiiral sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman asahan na ang maulap na papawirin na may minsang mga ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Central Visayas, Western Visayas at Mindanao. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman ang nararanasan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa. May tsansa rin ng mga pag-ulan sa nararaming bahagi ng bansa, lalo na sa hapon at gabi, kaya mag-antabay sa thunderstorm advisory ng Pag-asa. Samantala, ang araw ay muling sisikat bukas alas 5:28 ng umaga. Masustansyang panghimagas na swak sa ating panglasang Pinoy. Ano pa ba? Avocado lang yan. Wow! Totoo, madalas itong ginagamit para sa mga so yummy desserts gaya ng avocado con yelo o simpleng avocado with condensed milk. Sarap nito Sobrang dali lang i-prepare nito for sure. Bet na bet ito ng buong pamilya. Bata man o matanda, siyak na magugustuhan ang healthy na dessert na gawa sa avocado. Puno ito ng sustansya at perfect din sa mga nagda-diet. Dahil ito ay puno ng nutrients kagaya ng mga good fats at ito ay cholesterol-free. Wow! Itinuturing din itong superfood, super delicious at super perfect sa ating kalusugan. Kaya't hindi na nakakagulat kung bakit isa itong paborito ng marami. At sa ibang bansa, ginagamit din ang avocado sa iba't ibang putahe tulad ng avocado toast o guacamole dip. Versatile at masarap. Ano pa bang hihingin mo? Kaya next time na may cravings ka para sa isang simple nutritious snack, avocado lang yan. Masarap at masustansya para sa buong pamilya. Suwak na suwak talaga sa ating panlasa. Para sa trivia at ulat panahon, ako ang inyong nakasama, Marky Miranda, balik sa'yo, Jigo. Maraming salamat, Kuis Marky. Punta naman tayo sa iba pang mga balita. Ano ang gagawin mo kung makakapulot ka ng 1 milyong piso na nakatago sa medyas? Ganito ang nangyari sa isang naglilinis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan tumambad ang nasa 1 milyong pisong halaga ng dollar bills mula sa winalis niyang pares na gamit na medyas. Ayon sa naglilinis na si Rosalinda Celero, hindi niya agad napansin ang mga pera bago ma-stock sa daspan ang mahigit 200 piraso ng dollar bills. Dito na niya dinala sa Lost and Found section ang pera. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng medyas at kung paano ito nakalusot sa X-ray ng airport security. Sa ngayon, nananawagan na ang Manila International Airport Authority sa may-ari ng limpak-limpak na pera na makipag-ugnayan sa kanila. Isa sa mga solusyon para di na raw kapusin sa bilang ng mga nurse na nagtatrabaho sa bansa, umuusad na. Nagbabalik si Eileen Taliping. Tinutugunan na ng gobyerno ang problema sa kakapusan ng nurses sa bansa sa pamamagitan ng programang pangangasiwaan ng pribadong sektor. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group at tinalakay ang mga programa para madagdagan ang mga nurses sa bansa. Iniulat ni Paulo Borromeo ng PISAC sa Pangulo na umuusad na ang board review ng 457 Clinical Care Associates at nag-recruit na ng ikalawang batch para sa May 2025 board examinations. Ang CCA program ay binuo para sa mga nursing graduate na hindi nakapasa sa board at tutulungan ng gobyerno at PISAC para makapag-review at makapasa sa board exam. Batay sa record, tumaas ang bilang ng nursing board passers simula 2022 kumpara sa pre-COVID na panahon dahil recalibrated na ang curriculum.
Sisimula naman na sa Agosto ang Enhanced Master Degree in Nursing Program sa 17 kolehiyo at universidad sa tulong ng Commission on Higher Education para madagdagan ang teaching personnel ng nursing na isa sa pinoproblema ng nursing schools sa bansa. Ako si Aileen Taliping, walang inaatrasang balita. Suspended Banban Mayor Guo gigisahin sa kanya Special Investor Resident Visa sa pagdinig sa Senado sa susunod na linggo. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Aasahan daw na muling magigisa si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa Pogo Operation sa kanyang lugar at sa kanyang tunay na pagkatao. Sa susunod na linggo, itinakda ang muling pagdinig ng komite ni Senator Risa Hontiveros at ipapatawag uli si Mayor Guo. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian kanyang kumprontahin si Mayor Guo kaugnay sa mga dokumentong nakuha mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration. Batay nga sa mga dokumento na inilabas sa media ni Gatchalian, si Mayor Guo ay si Guo Huaping, isang Chinese national at nabigyan ng Special Investors Resident Visa kasama ng mga tunay umanong magulang na sina Guo Jiangjong at Lin Wenyi. Kung pagkabatayan daw ang mukha at iba pang detalye ng pagkatao ni Guo Huaping sa kopya ng kanyang resident visa, walang duda siya ay si Mayor Alice Guo. Si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. Yung similarities hindi natin matatanggal eh. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukhaan yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Ako, si Raymond Tinaza, walang inatrasang balita. Isang robbery suspect nasawi habang 2 pulis ang sugatan sa engkwentro sa Las Piñas. Balitang umaabante mula kay Yam Ocampo. Tigok ang isang robbery suspect habang 2 pulis Las Piñas ang sugatan sa isang engkwentro sa lungsod ng Las Piñas ngayong hapon. Ayon kay Las Piñas City Chief of Police Colonel Zandro Tafalla, isang report ang kanilang natanggap at agad na rumisponde ang kanilang mga tauhan sa may Analiza Street, Gatchalian Subdivision sa Barangay Manuyo 2 pasado alas 12:55 kaninang tanghali. Nagkaroon ng palitan ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng naturang suspect at ikinasugat ng 2 pulis. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect at isinugod na ang 2 sugatang pulis sa Las Piñas City Doctors Hospital. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng Las Piñas City Police sa naturang insidente. Sa ngayon ay stable naman ang 2 pulis na dinala sa ospital. Ako, si Yam Ocampo, walang inaatrasang balita. Arestado ang bebot sa pagpuslit nito sa gatas na pambata matapos na magsumbong ang nakakitang gwardya. Balitang umaabante mula kay Migo Fahatin. Arestado ang isang 31 taong gulang na babae sa barangay 659 ng Ermita, Manila matapos mahuling nagnanakaw. Nangyari ang insidente kagabi ng June 19 sa loob ng supermarket sa SM Manila. Nakita umano ng isang gwardya ang suspect na naglalagay ng 2 kahon ng Similac Gain Plus Milk Supplement na tinatakpan ng tuwalya sa isang paper bag. Kinumpronta ang suspect matapos itong isumbong ng gwardya sa stock clerk ng supermarket at nabigo itong magbigay ng resibo sa mga gamit. Dinala ang suspect sa PNP National Headquarters nakakasuhan sa kasong pagnanakaw sa ilalim ng Article 308. Ako si Migo Fahatin, walang inaatrasang balita. Ipinagutos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga ari-arian ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Ito'y kasunod ng ginagawang paggalugad ng PAOCC sa Pogo Hub noong June 4 dahil sa mga umano'y illegal na mga aktibidad na nadiskubre. Sakop na freeze order ang lahat ng asset sa loob ng compound ng Lucky South 99, kabilang ang 46 na gusali nito at mga sasakyang nakaparada sa loob ng compound. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang posibleng pagsasampa ng forfeiture case
laban sa mga operator at may-ari ng Pogo Hub. Apat na katao ang timbog sa isinagawang bypass operation ng PDEA sa Baguio City. Balitang umaabante mula kay Armento Supang. Timbog ang apat na personalidad sa isinagawang bypass operation ng pinagsadib na persa ng Baguio City Police at PDEA dito sa Baguio City kahapon ng umaga. Ayon sa mga otoridad, kinilala ang mga sospek na sina Darwin Tobias, Ricardo Manuson, Mary Rose Labite at Christian May Documos. Pawang mga residente ng Barangay San Vicente sa nasabing syudad. Sa inisyal na investigasyon, nagpanggap na buyer ang isang PDEA agent at nakabili ito ng 1 kilo ng marijuana sa suspect na si Tobias sa kanilang inupahang apartment. Sa sinagawang paghulukog ng otoridad, nakuha pa sa mga suspect ang 1 kilo ng marijuana, isang pouch na naglalaman ng inihinalang shabu at mga drug paraphernalia na aabot naman sa halagang humigit kumulang sa 294,000 pesos. Kulong na ngayon ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of the Philippines. Mula rito sa Baguio City, ako po si Armenio Supang, walang inaatrasang balita. Isa sa regional most wanted person sa Rizal, inaresto dahil sa panggagasa umano sa bebot na nakilala lang sa isang lamay. Nagbabalik si Anthony Sigua. Naaresto ng Antipolo Police sa isinagawang manhunt operation ng mga operatiba kahapon, ika-19 ng Hunyo, ang 19 anyos na binatilyo na isa sa mga most wanted person ng Antipolo Rizal dahil sa kasong pangahalay. At eto, nung hihuli ng tropa, nalaman na lang daw niya na kinasuhan daw siya, na allege naman daw na wala daw katotohanan. Pero ang mga tropa, dahil sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga kapulisan po ng Antipolo. Matiwasay namang sumama ang suspect sa mga pulis, pero pilit na itinatanggi ang nagawang krimen. Sir, wala pa po akong masasabi dyan kasi wala pa naman po akong abogado, kaya sa mga tanong niyo po, pasensya na po, wala pa po akong masasagot. Pero sinabi ng suspect sa mga pulis na nakilala niya lang ang biktima sa lamay. Matapos umano ang lamay, doon niya isinagawa ang panggagahasa at ginamitan pa umano ng matigas na bagay ang biktima. Nasa kustudiya na ng Antipolo Police ang suspect na nakaharap sa kasong 2 counts of rape at object rape. Ako si Anthony Sigua, walang inaatrasang balita. Pulis na nag-viral matapos maglabas ng baril sa nakaalitan sa traffic dinisarmahan ng Rizal PNP. Balitang umaabante mula kay Darcy De Galicia. Dinisarmahan na ang isang pulis na nag-viral matapos maglabas ng kanyang service firearm laban sa nakaalitan na driver nang dahil sa traffic sa bahagi ng Sigsag Road sa Antipolo City, Rizal. Sa viral video na umabot sa 3.6 million views, kitang-kita ang isang rider na nakatsinelas at nakasibilyan na inihinto ang kanyang motor na walang plaka sa harapan ng truck at naglabas ng baril saka sumugod sa may tabi ng driver seat at nang kinumpronta ang driver. Napag-alamang isa pala itong pulis na naka-assign sa Morong Police Station. Sa statement na inilabas ng Rizal Police Provincial Office, ang ginawang pagdidisarma at paglalagay sa restrictive custody ay para umano magbigay daan sa patas na investigasyon. Napagpapatunay na hindi umano kinukonsinti ng kapulisan ang maling gawain ng kanilang hanay at mapatawan ng karampatang kaparusahan. Ako naman si Darcy De Galicia, walang inaatrasang balita. Isa ang nasawi habang 7 naman ang sugatan sa salpukan ng truck at van sa Atimonan, Quezon. Nagbabalik si Ilo Dagos. Isang patay samantalang 7 pa ang sugatan sa salpukan ng truck at isang commuter van sa Maharlika Highway sa Barangay Tinandog sa Atimonan, Quezon nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Atimonan Police, ang nasawi ay ang 50 anyos na driver ng van na si Jaime Dolorso Alicanyo, residente ng Barangay Lope de Vega, Northern Samar. Sugatan din na 5 magkakaanak na pasahero nito
kabilang ang 11 buwan na sanggol na lalaki at isang 12 anyos na minor de edad na babae at 3 iba pa. Ayon sa investigasyon ng Antimonan Police, dakong alas 2:30 ng hapon, patungo sa direksyon ng Bicol ang van nang mag-overtake ito sa kanan ng sinusundang sasakyan gamit ang outer lane. Subalit nang papasok na muli sa linya ang van, dumulas ito sa basang kalsada, kaya nawala ng kontrol ang driver at 2 ulit na umikot ang sasakyan hanggang sa makasalpukan nito ang kasalubong na wing van truck na minamaneho ni Conrado Siguen de la Cruz Jr., 41 anyos, residente ng barangay Pinagsanhan sa Maragondon, Cavite. Dahil sa lakas ng salpukan, tumilapon sa kalsada ang driver at pahinanti ng truck at kapwa nagtamo ng pinsala. Nasugatan din ang lahat ng sakay ng van. Isinugod ang lahat ng sugatan sa Doña Marta Memorial District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival ang driver ng van. Nilalapatan pa ng lunas ang 7 pang biktima. Ako, si Ilo Dagus, walang inaatrasang balita. Pinasara na ang isang mini zoo sa Masbate City matapos ulanin ng batikos sa social media dahil sa kumalat na video ng umano'y pagpapakain nito ng pusa sa alaga nilang sawa. Agad kasing nagkasa ng investigasyon ang mga tauhan ng Masbate City Government at nag-ocular inspection sa pasilidad ng naturang zoo. Dito natuklasan na wala palang kaukulang permit ang mini zoo. Pero mariin namang itinatanggi na may-ari ang alegasyon na pinakain sa sawa ang pusa at iginiit na nahulog lang ito sa puno na malapit sa kulungan ng sawa. Magtiyahin na taga Ilocos Norte na 3 araw nang nawawala, natagpo ang dedo sa Apayao. Balitang umaabante mula kay Randy Menor. Natagpuan ng naagnas ang mga bangkay nang magtiyahin sa isang bangin sa barangay Butaw sa bayan ng Kalanasan, Apayao. Nakilala ang mga biktima na si Emily Pascual Guerrero, 51 anyos at Wilma Pascual, 50 anyos, na parehong residente ng barangay Mananteng sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, June 12, 2024, nang pumunta sa barangay Butaw ang dalawa gamit ang motorsiklo para bisitahin ang kanilang kamag-anak sa nasabing lugar. Pero isang araw na nakalipas, hindi pa bumabalik ang dalawa, kaya inireport na ito ng kanilang mga kamag-anak sa pulisya sa Ilocos Norte. June 15, 2024, nakita ng mga residente ng barangay Butaw na may 2 bangkay ng babae sa bangin na may lalim na 10 metro. Maliban sa mga bangkay, nakita pa ang motorsiklo na nakasabit sa mga kahoy. Kinilala din ng kanilang mga kamag-anak ang mga biktima nang pumunta sa mismong lugar. Base sa investigasyon ng mga pulis, posible na nawala ng kontrol at preno ng motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada, kaya nauwi ito sa aksidente. Mula sa Ilocos Norte, ako si Randy Menor, walang inaatrasang balita. Daan-daang individual ang napaulat na nasawi sa kalagitnaan ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ito ay sa gitna ng matinding init ng panahon na nararanasan doon ng mga Muslim habang nasa pilgrimage. Tinatayang nasa 400 hanggang 500 na ang binawian ng buhay sa loob ng 5 araw na Hajj, kung saan marami ang pumipila para hanapin ang kanilang nawawalang mahal sa buhay. Nasa milyong-milyong mga Muslim ang nagsasagawa ng Hajj ngayong taon mula sa iba't ibang bansa. Hip-hop group na BGYO nagsampa na ng kasong cyber libel at unjust vexation sa mga naninira sa kanila. Chika humabante mula kay Ray Pumaloy. Eto na nga, naghain na ng reklamo ang Filipino boy group na BGYO laban sa mga nagpapakalat ng mga paninira sa kanilang mga miyembro. Nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga miyembrong sina Jello, Akira, JL, Mickey at Nate para magsampa ng cyber libel at unjust vexation.
Umaasa ang grupo na matitigil na ang pagpapakalat ng mga umano'y paninira at maling impormasyon tungkol sa kanila sa social media. Mula nung mag-umpisa ang grupo noong 2021, sari-saring mga akusasyon na ang natanggap nila gaya ng cheating, bullying, at paggamit umano ng illegal na droga. Una nang sinabi ng legal counselor ng Star Magic na si Attorney Georgie Alonso na nakikipag-ugnayan na sila sa mga ahensya ng gobyerno para mangalap pa ng mga ebidensya at mapanagot ang mga nasa likod ng paninira. Hoy! Mga hitad! Wala sa itsura ng banda ang nagdodroga, no? Aba lang sa trabaho, di ba? Apaka-toxic nyo? Baka kayong sumisinghot ng katon? Mukha kayong bangag? Charet! Ito sila'y pumaloy ang showbiz marites ng Abante Tratabloid. Walang inatrasang balita. Donalyn Bartolome, mema content na lang daw. Kaya bashers, tinawag na papansin ang vlogger. Umaabante sa chikahan si Yam Ocampo. Tila naging marahas ang netizens sa content creator na si Donalyn Bartolome sa inilabas nitong bagong video sa YouTube. Patungkol kasi ito sa pag-amin ni Donalyn na siya ay isang ampon sa kanyang Father's Day content. Pinasalamatan din niya dito ang kanyang stepfather na minahal siya ng buo kahit hindi kadugo. Sa inang netizens, baka ganito raw kapag wala nang ma-content at tinawag pa siya ng ilan na papansin. May mga nagkomento pa na wag naman daw sana na malaman nila na sa susunod lumaki rin ito sa farm. Alam Mayor Alice Guo lang ang peg. Sa kabila naman ng pambabash, marami pa rin ang nagbigay ng suporta at may mga naiyak pa sa mensahe ng kanyang video. Ako si Yam Ocampo para sa mga showbiz chika at walang inaatrasang balita. Susunod, Heaven Peralejo di nagpatalo sa papandesal sa katawan. Say na mga yakman, si Heaven na ba ang kukumpleto sa mainit nilang kape ngayong gabi? Wow! Tutok lang magbabalik ang Teletabloid. May pag-amin na raw ang aktres na si Kailin Alcantara sa real score nila ni Kobe Paras. Ano kaya ang chika niya? Alamin ang chikang yan kay Ray Pumaloy.
Nako. Eto na nga. Inamin na ng kapuso actress na si Kaylin Alcantara na nagde-date na sila ng basketball star na si Kobe Paraz. Ito ay matapos uriratin ng netizens ang pagkakatulad ng mga larawang in-upload ni Kaylin at Kobe sa kanilang Instagram. Sa isang panayam, sinabi ni Kaylin na magkasama nga sila ni Kobe na kumain. Sa kabila nito, nilinaw ni Kaylin na wala pa silang label at single pa rin siya hanggang ngayon. Pero kahit single, masarap pa rin daw na magmahal. Sa ngayon, ini-enjoy daw muna ng aktres ang mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay. Ilansa na link sa aktres ang aktor na si Mavi Legaspi at si Darren Espanto. Ay! Ang hilig ni Kobe sa mga magagaling kumanta. Diba, ang ex-tumano niyang si Erica Ray na junakis ni Ina Raimundo ay maganda rin ang singing voice. Ako kaya magustuhan ni Kobe. Singer ako, no? Chirat! Ito si Ray Pumaloy, ang showbiz marites ng Abante Tabloid. Walang inaatrasan. Balito! Daan-daang libo ang pumuso sa nag-aapoy na katawan ni Heaven Peralero. Ibinida kasi nito sa Instagram ang kanyang korbada at pandesal na kinatakam ng mga yakman. Wow! Bumuhos naman ang mga komento na maladyosa talaga si Heaven kahit mahaba o maikli pa ang buhok niya. Sana all. Naghatid ng kakitaan sa social media ang tuta na parang baby kung matulog. Sa halip na humilata sa lapag, ay bet kasi ng Shih Tzu na ito na magpahele sa kanyang fur mom. At kapag tumitigil sa paghele, maririnig naman ang pag-iyak ng tuta na parang tao kung magpa-baby. Ay naman sa netizens, kulang na lang ay bigyan ng pacifier at gloves si Papi para feel na feel talaga ang pagiging baby. Tama na, mga lay. Sige na. Ay, ito muna. Okay, for Ma'am Angelica. Yes! Nakaka-relate ako. Pero yung aso ko naman, kailangan nakapulusin mo siya. Pero may ganun man tunog o kakaiba? Wala. Pero minsan kasi mga aso na naginip sila, Ayan. ganun din yung tunog. Wow, di ba? Ang cute naman nun. Ikaw naman, sa mga pusa. Parang mas gusto ko ng ganong baby kasi loyal yung mga ganyan. Ayan, Si di ba? Summer rin ba yan? Oo. Hindi ko alam. Wow. Pero cat lover talaga. Yan, cat May cats rin lover. kami. Ilan? 10. Oy, 9 lang ako. Talo. Ayan. Ano yan? Madami tong si Marky, ang mga pusa. Yes. Ako naman takot sa pusa. Yes. Wala pusa. Ay! At ito naman, para naman sa ating pinaka-sexy, maganda, at flawless na makeup artist. Happy birthday kay Mark Cedric Cedi. Happy birthday, Cedric! Ayan, grabe. Hindi tayo kay Cedi, hindi tayo fresh. No? Grabe. Thank you, Cedi. Real life Mabuhay filter ka. I love you, Cedi. Real life filter. Happy birthday, Cedi. Nagulat ako dun sa may pa-mark eh. Bakit daw Mark Cedric? Bakit daw, Mark? Pag umaga ay? Mark Cedric sa umaga, sa gabi? Cedi. Ang munting prinsipe. Ayun na nga. Sige pa rin. Prinsesa. Pabala kayo doon pag kinapalan yung filter nyo ha. Ayan po ang mga may init na balita sa oras na ito. Ako ang inyong nakasama ngayong hapunan. Ako, si Jigo Postolero. Ako naman, si Angelica Piscaso. At ako naman po ang inyong quiz, Marky Miranda. Ito ang Teletabloid. Magandang gabi, Pinoy!
Naghatid ng makabagong mentalidad, Tagalog ang salita, diaryong dekalidad, tinaguri ang modernong la solidaridad. Handang sagutin lahat ng katanungan, handang ukatin ang mga natatabunan. Masarap kasama agahan hanggang hapunan, pamamahayag na may pagkamakatarungan. Hindi lang sa pagbabalita kilala, showbiz, chismis, palakasan at iba pa. Pag nasa Pinas ka, ito ang diaryong pinaka. Sobrang ganda, mahihiyak ang ibalot sa tinapa. Ilang taong inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon. Lahat ng impormasyon galing sa diaryo at tabloid, pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Mga nagbabagang balita, mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita. Nagmahal ang mantika, 12 bahay tinupok ng naiwan ng kandila. Umawat sa away, inundayan ng saksak, 16 na sasakyan, inararo ng truck. Plaridel, Bulacan, eroplano bagsak, at iba pang mga balitang siguradong pang shock. Bong Revilla, Malaya nang gumagala sa mall. Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all. LeBron James nasa Lakers na, wala pa rin pake sa mga haters niya. Brownlee, Ginebra, di susuko sa Magnolia. Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya. Vice ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet Padilla, pinaliyab ang Araneta. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Pwede, binupok ng payong ng isang fan, baka tahiyas niyam, viral sa Instagram. Kitchu at Sian, True Love ang turingan. Abra, Best Actor sa Gawad Urian. Ann Curtis, buntis na nga ba? Mariel Sumuko kay Inday Sara. Dennis Trillo, pabor sa marijuana. Nadia Montenegro, patok ang afritada. Derek Ramsey, lilipat sa Kapuso. Roxanne Barcelo, nagpalaki ng suso. Alden, magpapatubo ng bigote. Gaganap na bagong enteng kabisote. 18 manok kinain ng sigbin. Umaatake sa ilalim ng between. Kapre na mataan sa may sangandaan. At iba't ibang kwentong kapabalaghan. Magandang balita. Sa NBI clearance, konti na lang ang pila. May magandang balita. Ang ating mga isla, sinuli na ng China. May magandang balita. Sa wakas, meron na kapayapaan sa Basilan. May magandang balita. Piso at dolyar halos pantay na ang palitan. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista?